Pangalawa, develop skill through diligence. Kung kanina kailangan nating ibigay ang excellence sa ating trabaho, ngayon naman ay pag-usapan natin kung sa anong pamamaraan ang gagawin mo upang magbunga ng excellence ang iyong trabaho. Siyempre, kailangan mo ng diligence na palaguin ang iyong skill. Ang diligence ay hindi lang pagiging masipag, kundi ito ay maingat, may direksyon, at disiplinadong pagsisikap para patuloy na gumaling at maging mahusay. Ibig sabihin, hindi ka papayag na maging stagnant ka. Palagi mong iisipin, Lord, ano pa po yung pwede kong gawin para umunlad po ako para sa kapurihan mo. Ang ibig sabihin, hindi sapat na mahusay ka. Hindi sapat na may skill ka, kundi kailangan mo ng diligence, ang tuloy-tuloy na pag-iingat ng iyong kilos, pag-aaral kung ano pa ang kailangan mong palaguin sa iyong skill at pagplano ng susunod mong hakbang. Pakinggan natin kung ano sinasabi ng Proverbs tungkol sa diligence. Sabi ng Proverbs 21:5, "The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty." Ang ibig sabihin, ang taong maingat at masipag magplano ay unti-unting umuunlad. Pero ang taong nagmamadali at laging nagsho-shortcut, kadalasan nauuwi sa problema at pagkalugi. Sabi din sa Proverbs 13:4, "As laggard's appetite is never filled, but the desires of the diligent are fully satisfied." Grabe! Ang tamad, laging may gusto, pero ayaw naman mag-effort. Kaya laging kulang tuloy at frustrated. Hindi nasasatisfy. Pero ang diligent iba. Nagsisikap kahit matagal at mahirap, kaya tuloy dumarating ang satisfaction sa kanya. Tandaan mo ito, kaibigan. Hindi lahat ng gusto ay nakukuha agad. Pero ang diligent ay hindi nauuwi sa wala. Sabi din sa Proverbs 12:24, "Diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor." Ang taong masipag at diligent ay pinagkakatiwalaan at binibigyan ng pamumuno o leadership position. Pero ang tamad nauuwi sa trabaho na hindi niya gusto at wala siyang control. Kaibigan, isa lang ang mensahe ng wisdom. Ang hinahanap mo o future mo ay hindi naaabot dahil sa pagmamadali. Hindi yan wisdom, kundi sa maingat at tuloy-tuloy na pag-i-improve ng iyong skill araw-araw sa pamamagitan ng pagiging diligent. Tandaan mo ito, ang skilled na tao ay hinuhubog at hindi minamagic. Tingnan mo, sabi ni Aristotle, "We are what we repeatedly do. Excellence is not an act, it is a habit." Kaibigan, anong klaseng habits ang binubuo mo? Kasi kung anong habit mo ngayon, ay siya din ang magiging character mo bukas. At ang character mo bukas, gaya nung pinag-usapan natin kanina, no? Siya ang magdi-decide kung saan ka dadalhin ng Diyos sa hinaharap. Kaibigan, ang Diyos ay hindi lang interesado sa outcome o resulta ng excellence mo, kundi interesado siya kung anong klaseng character ang nabubuo sa iyo habang pinapalago mo ang iyong skill. Halimbawa, kung ikaw ay diligent, nagde-develop ito sa iyo ng patience o pagiging matyaga. Natututo ka mag-antay. Itong character na gustong ma-develop sa iyo ng Diyos habang pinapalago mo ang iyong skill. Yung tao na hindi agad magaling sa trabaho, pero araw-araw nag-aaral ng proseso, nag-o-observe at nagpa-practice, tapos hindi siya nagagalit sa sarili niya kapag mabagal ang progress niya, kundi natututo siyang magtiyaga. Tama ba? Ang diligence ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng growth ay instant. Ito ay pinaghihirapan. Kailangan ng disiplina. Pangalawa, matututo ka din ng humility o pagpapakumbaba kung ikaw ay diligent. Bakit? Ang taong diligent ay handang matuto at tumanggap ng correction. Bakit? Kasi nga gusto niya mag-improve. Halimbawa, yung empleyado na kahit matagal na sa kumpanya, handang makinig pa rin sa feedback. Hindi siya nagmamalaki. Sinasabi niya, matagal na ako dito, alam ko na yan.
kundi ang sinasabi niya, ano pa po ba ang pwede kong matutunan? Gusto ko pa pong mag-improve. Kaibigan, ito yung katotohanan. Hindi ka pwedeng mag-grow kung akala mo sa sarili mo na alam mo na ang lahat. Hindi ka na mag-grow. Hindi ka tuturuan ng Diyos kung sa tingin mo perfect ka na o naka-arrive ka na. Kaya nga ang diligence ay nagtuturo din sa atin ng pagiging teachable. Kapag kinokorek ka, ay sasabihin mo, tama po kayo, paano po ako pwedeng mag-improve sa area na ito? Kaibigan, marami pang ituturo ang diligence, gaya ng self-control, integrity, responsibility, faith, at marami pang iba. Ito mga character na ito ang mas mahalaga sa Diyos kaysa sa outcome ng excellence mo. Tandaan mo ito, may pagkakaiba ang consistency at diligence. Pwedeng consistent ka sa parehong ginagawa araw-araw, pero hindi ka naman diligent. Consistent ka sa church, consistent ka sa ministry, consistent ka sa schedules mo, pero hindi ka diligent sa iyong paglago. Walang learning, walang improvement, walang adjustment, parehong pagkakamali, parehong output, parehong frustration, paikot-ikot ka lang dyan. Pero ang diligent na tao, bawat araw, ay tinatanong niya sa sarili niya, ano ang natutunan ko kahapon na pwede kong ayusin ngayon? Ano ang isang maliit na hakbang na pwede kong gawin para mas maging faithful ako? Kaya totoo ang sinabi ng isang preacher, sabi niya, you can work hard and still remain the same, but you cannot stay diligent and not grow. Dahil ang diligence ay hindi lang effort, kundi ito ay effort na merong wisdom. Kung titignan mo ilang matitinding contribution ng mga tao sa sangkatauhan, ay nanggaling sa mga taong nagdesisyon na kahit gaano kalaki daw ang magiging hadlang o sakripisyo, ay aabutin nila ang kanilang goal. Sino yun? Halimbawa, si Edward Gibbon. 26 years niyang isinulat ang The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Grabe! Ang tagal, pero hindi siya sumuko. Si Noah Webster naman, 36 years siya nagtrabaho para mailabas ang dictionary. At si Cicero, sabi nga, 30 years halos araw-araw nagpa-practice bago magsalita sa public para lang ma-perfect ang public speaking niya. Kaibigan, isipin mo yun. Decades, hindi weeks, hindi months, kundi dekada ang kanilang diligence. At kapag nakikita mo yan, mapapaisip ka, kung kaya nilang maglabas ng ganong effort para sa gawaing panglupa, bakit naman minsan sa gawain ng Diyos ay kalahati lang ang puso ko? Kaya dito natin makikita ang napakagandang halimbawa ni Ezra. Sabi sa Ezra 7:10, for Ezra devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel. Wow! Ano sabi? Study, observance, teaching. Ang ibig sabihin ay hindi naging scribe si Ezra dahil matalino lang siya. No, hindi. Kundi pinaghandaan niya ang puso niya. Meron siyang devotion. Meron siyang commitment. Meron siyang disiplina. Meron siyang intentionality. Alam mo, may isang commentator ang nagsabi patungkol kay Ezra. Sabi rito, his was not a heartless study of the Word of God. Grabe, si Ezra ay hindi nag-aaral para magmukhang magaling, kundi nag-aaral siya para mabuhay ng tama. Kaibigan, sinasaliksik mo ba ang Bible dahil gusto mo mabuhay ka ng tama? At mapapurihan mo ang Diyos? Nakakalungkot kasi minsan, mas marami tayong alam sa Bible kaysa sa sinusunod natin. Maraming gustong maging mature Christian pero ayaw sa spiritual disciplines. Gusto ng strong faith pero walang consistent prayer. Gusto ng guidance ng Diyos pero bihirang buksan ng Biblia. Gusto ng direction pero ayaw ng devotion. Walang diligence. Sabi nga ni James Clear, tingnan mo to. Habits are the compound interest of
improvement. Kung araw-araw ka daw nagiging 1% better, sa dulo, malayo ang mararating mo. Pero kung araw-araw ka nagiging 1% worse, sabihin mo, malit lang naman yan 1% lang No. Unti-unti ka rin nawawasak kahit hindi mo namamalayan. Nagmo-multiply ito. Bakit di mo namamalayan? Kasi ang consequence, hindi naman bigla Hindi ka biglang babagsak, kundi unti-unti namamanhid ka. Hindi ka biglang lalayo sa Diyos, kundi unti-unti isang araw, walang prayer. Isang linggo na walang pagbabasa ng salita ng Diyos. Isang buwan na puro excuse na lang ang sinasabi. Hanggang sa mapapansin mo na lang, Lord, parang ang layo ko na sa'yo. Kaya nga ang habit ay importante. Simulan mong gawin na habit ang mag-improve araw-araw kahit 1% lang. Pagdating ng araw, alam mo, ikaw ay malagong-malago na. Mag-improve ka sa family, mag-improve ka sa iyong trabaho, mag-improve ka sa iyong ministry. Mag-improve ka lalong-lalo na sa relasyon mo sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Kanya. Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Kaibigan, ang diligence ay hindi paraan para patunayan ang sarili mo, kundi ito ay paraan para ihanda ka ng Diyos sa mas malalim na gawain niya. At kung sa puntong ito nararamdaman mo na kulang ka, pagod ka na, o bagsak ka, tandaan mo ito, ang Diyos ay mas interesado sa direksyon ng puso mo kaysa sa bilis ng progreso mo. At kung bumagsak ka, hindi ka itatapon ng Diyos, kundi tatanggapin ka niya pabalik. Itatayo ka niya ulit at tuturuan ka ulit. Dahil ang grace niya ay hindi reward sa mga perfect na tao, kundi ito ay tulong para sa mga taong hindi perfect na gustong mag-repent. Tanungin mo ito sa sarili. Saang area ng buhay mo na tinatawag ng Diyos na maging mas diligent ka? At paano ka tutugon sa Diyos na hindi lang nagbibigay ng utos, kundi nagbibigay ng lakas para sundin ito araw-araw?